Kumusta po? Welcome to Maria Lesson Channel. Today's video is marami pong nagtatanong po sa amin kung ano po ang ginagawa po namin sa aming mga itlog. Marami po kaming naha-harvest everyday at sobrang-sobra na po para sa aming tatlo lang po. And today's video, I am going to share you kung ano po ang ginagawa po namin sa aming mga itlog na naha-harvest po. At bago ang lahat, gusto ko po ma-inspired kayo sa video na ito kung paano po kami nagsimula. Ito po talaga ang itsura ng aming manukan nung pag-first namin move po sa bahay na ito nang binili po namin. Alam niyo, pag move po namin dito, ang aming backyard, makikita niyo po, halos wala po talagang kabuhay-buhay. Kami po talaga ang nagplano at nagsumikap na mabigyan po ng buhay ang aming backyard. Hindi siya madali, pero pag may determination po talaga kayong mag-asawa at may goals po kayo, iisa lang po talaga ang resulta sa inyo is maging success. Yung dream po kasi namin mag-asawa is maging self-sufficient. So, nandito po kami sa countryside. Napaka-challenging po dito, gumawa po ng garden bed. Napaka-dry po ang climate po dito. Kaya I know how much we put so much effort na magkaroon lang po talaga kami ng garden bed. So guys, ito po yung itsura ng manukan namin before. At ito na po yung after, di ba? As in, nabigyan po talaga ng buhay. At syempre, grabe po din po talaga yung efforts po namin. At nandito na yung aming mga chuk. They are very happy dahil malaki po ang space po nila. Makalakad-lakad po talaga sila. At wala nang ibang masarap po talaga. Yung makita nyo na po ang pinaghirapan nyo ay nagbunga na po. So guys, ito po yung itsura before ng aming greenhouse ngayon at garden bed. Sobrang dry po talaga at wala pa talaga ditong mga pananim. At ito na po yung after. Nag-effort po kami. Nilagyan po namin ng greenhouse at mga pananim. Sobrang nag-improve po talaga ang aming backyard. At nakakatuwa lang po talagang isipin pag mag-effort po talaga kayo. Magbubunga po talaga lahat ng pinaghirapan nyo. So sana sa video na ito ay maging inspiration nyo po. To go to the bottom para matubigan po talaga ang kanilang roots. So this is broccoli. Hindi pa po siya namulaklak. Pero I believe yung dahon, parang spinach din yan, nakakain po. Sabi ko kang Dave, gusto kong kainin yung dahon na lang at hindi mag-antay sa broccoli. Sabi ni Dave, wag. Tingnan natin kung gaano kalaki ang ating broccoli. But they looks healthy, to be honest. They looks really good. And then yung broccoli, I believe in the middle, tutubo po yan. Pero hindi pa po siya tumubo, pero makikita niyo po, napaka-healthy po ng aming broccoli. When you water tomato po, make sure po hindi nyo po ibablast sa dahon. Dahil makapag-cause po yan ng mga disease po sa dahon ng tomato. So kung may mapansin po kayo sa inyong garden, parang medyo slowly po namamatay po yung dahon ng tomato. Possible po yan, nababasa nyo po pag magdilig po kayo. So every time pag magdilig po kami ng tomato, ganito po talaga. Kailangan direct lang po sa lupa. Dami na pong bunga sa ilalim, yung iba nagtatago po. I believe po, ang shape ng tomato po ito is parang yung pumpkin. So nakalimutan ko na po kung ano yung itsura niya. Morning! I know, good morning too. I'm here to collect your eggs. How many eggs today? Whoa! Marami. 7. 4 eggs at the back. And there's more eggs down here. Alam nyo guys, kahit saan na sila ngayon nangingitlog, basta may bahay po dyan. And sometimes, gumagawa na sila ng sariling bahay nila. Hello! I'm just gonna collect the eggs today, okay? And after that, may treat kayo. What is it? Marami na silang dumi, kaya definitely maglilinis po ako ngayon. Ito, gumawa na sila ng nest dito. At nagbe-build up na naman po yung dumi. This is only for today. And everyday po, nililinisan yung dumi, otherwise mabaho. Ulit tayo dito sa likod. So guys, this is only for 2 days eggs. Ganyan na po siya karami. Sa 2 araw po na naha-harvest po namin. Meron po ditong 3.
Hindi ko na po nabilang. Hindi ko na po siya nabilang, but definitely mga 2 dozen average. Nakukulik po namin sa aming 15 chokes. Itong mga eggs pala namin, it's almost organic po siya dahil ang mga pagkain po ng aming manok ay everyday po talaga may gulay po sila at prutas. I-share ko pala sa inyo, titingnan po natin mamaya kung gaano po ka dark yellow ang kanilang egg. Everyday pala, ang pinapakain ko po sa kanila ay mga litos, salad. Depende lang po sa inyo kung willing po kayo gumastos. Para po kasi sa amin ang mga manok, parang pet na din po kasi namin sila. They're not just for laying eggs. Part na din po kasi sila sa aming family. Ngayon pala ay binigyan ko po ang aming chok ng napakadaming salad, litos, para ipakita ko po sa inyo kung gaano po ka dark yellow ang egg yolk po nila bukas pag mag-harvest po ako. Ang mga gulay at salad ay alalay lang po talaga ito sa kanila na pagkain. At the same time, pinapakain pa rin po namin sila ng pellets with mix with corn dahil sila din po ang nakakatulong magpaitlog po sa kanila. Sa ngayon, ang dami pa pong salad. It won't last long later on. O mauubos yan. As in, mauubos po talaga nila yan. Probably less than an hour. Nung una pala pagbili namin sa aming chokes, hindi po sila kumakain ng mga gulay. Parang napaka-arte. Mas prepare po nila yung pellets until they got used to it. So, ganun lang po talaga. Sanay-sanay lang po sa manok. Slowly lang nyo po i-introduce. First, I will suggest, start po kayo sa kale and then spinach. Until later on, wag po kayong mag-expect straight away kakain po sila ng gulay. Especially po kung binili mo sila malalaki na and hindi po talaga yan sila agad-agad magustuhan nila ang gulay. Pero slowly po magbe-build up, magugustuhan din po nila. Bibili pala kami ngayon ng pagkain po ng manok and also bibili din pala kami ng hay. Pastro po, nagagamit po namin ito para sa kanilang itlugan at saka sa aming garden na din po. Ito po yung binili ni Deb, isang bag po na pellets. Then meron din pong mix na with corn. So, 2 bag po talaga ang binibili namin every month. Tapos, ito po yung isang bag na mix po yan na with corn na supposed to be magpa-dark yellow po ng kanilang egg yolk. At mas prepare pala nila dito cash. Kaya pag pumupunta kami dito, palaging may cash po talaga si Deb. At tumutulong na din po sila paglagay ng mga pastro or bag po sa inyong likod ng sasakyan. At every month po, ang ginagastos po naming pagkain sa aming manok, almost $70. Ito na lang po yung sukli sa $100 po namin. At every month po talaga, ito yung ginagastos po namin. Delivery pastro for the chooks! The weather, it's a bit windy today. Ito na po yung bagong pastro po nila para palitan po ang kanilang lumang pastro. Kailangan po talaga palitan niyo po, otherwise madumi po siya and sometimes yung mga manok ay kumakati na po yung mga katawan nila. Tingnan niyo po. So kahapon busog na busog po talaga sila sa binigay ko pong gulay. At pag ganyan po, pag busog po sila, napakasipag po talaga nilang mangitlog. So guys, napakadami na pong itlog dito po sa basket. This is in the last 3 days po na na-harvest po namin. Ganyan po siya karami. And today, we're just about to harvest again. Na-mention ko pala kahapon, tingnan po natin kung gaano po ka-dark yellow ang kanilang eggs from yesterday. Dahil sobrang daming gulay po talaga na binigay ko sa kanila. Pupuno na itong basket po namin. Transfer ko lang po ito mamaya sa egg tray. Dito tayo sa likod. This is quite heavy already. Yes, I'm collecting your eggs. So, ito yung nakulik natin today. Tingnan po natin kung gaano ka-dark yellow after from yesterday. Ayan. Ito po ang kulay ng aming egg yolk sa aming eggs. Makikita nyo po, napaka light, dark, kulay yellow po talaga siya. So, ganyan po talaga pag palagi mo silang pinapakain po ng mga gulay. Tingnan nyo itong isa. Nilalagay na yung mga manok sa itaas. Gustong gusto din po ng mga manok. How are you, darling? Good. Are you having fun with chooks? They're all making a noise now because they want food. Yes. Oh, okay. You can give them a corn. Ay, ang bait naman ni Buster. Look at them. Naisunod na yan sila kan sa Buster. Nakikipag-communicate sila kan sa Buster, oh. Yung isa. Ang tagal mo daw sa Buster. Hindi naman nila kinakain yung balat.
Grabe, oh. Ah, grabe. Ganyan sila kalinis kumain. Wag lang yung kamay ko. Ooh, they love it. I'm gonna push the other bully by tracking. The bully? You don't like the bully? I like this one. This one and this one. They're not bully? That one's the big one. Hey, neighbor. So which one the bully one? Those and those. That one. Sylvester doesn't like the bully one. Ang bilis, parang paubos na agad ha. Ang dami nilang nakain na agad. Me too, me too. You have to put it down. So, yes. Oh, what is it? Pumupunta sila sa akin. Bakit daw ang taas ng pagkaano mo, Mister? Meron ditong 2 eggs. Now, it's time to clean their house. Pag-alaga mo, hindi kayo madidirian. Tsaka hindi dito masyadong mabaho talaga. Siyempre, may amoy pa rin po talaga dahil dumi po dito ng manok. Pero hindi naman siya sobrang strong na mabaho talaga dito na parang hindi na kayo makaginhawa. Hindi po sa likod, mas marami. Pag sobrang dumi na talaga, hindi na sila din nangingitlog dyan. Naramdaman na din nila madumi. Dito siya nilalagay yung mga dumi ng manok. Marami na po siya actually. Thank you, Sylvester. This is for the chokes. Kung sa tao, kumbaga, bagong kumot, bagong blanket. I know how to do it. You know how to do it? You Okay. can make it hard for me. Okay, you can cut it. Good job, Sylvester. Okay. Thank you, Sylvester. Yeah. Thank you, Sylvester. And down here, so it's kind of squatted. Mm-hmm. So, ito na yung palace nilang bahay. Full of new pastry. I'm sure tonight, feeling cozy po sila tonight. Sylvester still working. Very good, Sylvester. Are you making sure na comfortable ang mga chok tonight? Dahil medyo malamig pala ngayon. Medyo lumamig. Tingnan nyo ito. Nagpanay scratch dyan. Yung isa, guys. When I opened this door, it didn't go to open because the pastry was too big. Yeah. I think that's enough, Sylvester. Grabe naman ka-hardworking para sa mga chicken niya. Yung bahay, pinaganda. It can be like that. So, ito pala yung pellets po na binili po namin pagkain ng manok. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung inside ng pellets na ito. Ito po yung mix. At ipapakita ko po sa inyo kung gusto pong kainin po ito ng aming manok. Dalawa po yan sila, kailangan nakamix. Let's go! Yep. Good job, Bester. Let's bring to the small shed. So guys, ito po yung isang bag, pellets. Yan po yung inside niya. At ito, yung kinukuha ni Sylvester. Ito po yung mix. Ayan po. Lalagay lang po ni Dave dito sa drum. Yan na po siya. So mix po yan with corn. And then the other one is only pellets.
Ayan na po siya. So, pag magpakain po kami, kailangan nakamix po yan with pellets. At ito, ilagay po siya sa lalagyan po ng manok. 1 each, Sylvester? 1 for this? You have to make it whole. It took never mind did not make that. Never mind. I wish we don't make this. Para it lasts long. Put some in this side. Okay. Sylvester, you meant to put it here. Good job. You can keep putting more. Oh. Yeah, okay, put inside here. Inside here, darling. Good job. I think one more of this para balance. Okay. And then put the lid on. You can put the lid on, darling. Okay. Bring to the chooks. It took never mind did not. Yeah. Good boy, Sylvester. So, ito yung trabaho ni Sylvester. Minsan, siya ang naglalagay po ng pagkain para sa manok. Is it heavy? Would you like me to help you? You're right. And ito na yung mga manok. So, beside po na binibigyan namin sila ng gulay, vegetable, ito din po yung kinakain nila. You! Food is coming! Say, excuse me! There we go. Put it down there now. Put it down. Ang layo naman. There we go. So guys, kailangan talaga bigyan sila ng pellets at mixed grain dahil hindi lang sapat kung puro gulay lang po ang ibibigay namin sa kanila. At isa rin po ito ang nagpapaboosting po sa kanila para mangitlog dahil itong mga manok po namin hindi po kailangan ng roaster para po mangitlog. At marami po akong nababasa bakit hindi po namin padamihin po ang aming mga manok. Itong mga itlog po nila ay hindi po maging baby chicken dahil wala pong roaster. So basically, nangingitlog lang po talaga sila dahil sa pagkain po. So today's video nga, anong ginagawa po namin sa aming mga itlog sa sobrang daming naha-harvest po namin everyday within a week. Nakakapag-collect po kami about mga 7 dozen eggs a week po yan. At ito pala ang ginagawa ni Sylvester sa aming mga eggs. Nilalagay niya po ito sa egg tray dahil may bumibili pala sa aming mga eggs. Unang-una sa lahat, hindi po namin talaga ito negosyo. Ang purpose lang po namin na may chicken farm para hindi na po kami bibili po ng mga eggs sa supermarket. Ang consume pala namin every week po sa eggs dahil kumakain po kami ng marami. At least mga 2 to 3 dozen eggs a week dahil si Sylvester kumakain po talaga yan every day. At minsan, more than pa dahil kung magluluto po ako ng mga cake, lychee plan, hindi ko na po ito sa inyo napapakita sa video. At ito pala yung kita po sa eggs po ni Sylvester. Sa loob po ito ng 3 buwan since nagkaroon po kami ng chicken farm. So guys, for the first time po namin i-count nito. So ito po talaga lahat ng kita sa aming mga eggs since we have the choke. So Sylvester, let's count the money from the eggs. Got $20, 40, and you got 50. 20. Yeah, 50 and Another $100, 140. 240. Yeah, 140, 150, $155. Wow! Ang tanong po, are we making a profit? Ang sagot po, hindi po talaga. Dahil unang-una, nung nag-decide po kami magkaroon ng mga manukan, is to bring us joy. Especially po si Sylvester, napakahilig po talaga siya sa manok. Parang feeling niya mga kaibigan niya po talaga. At yung mga pagkain po nila, ginagastusan ko po talaga kasi ang sarap po sa feeling. Nagbibigay po sila ng mga fresh egg po sa amin. Kaya deserve din po talaga nila na binibigyan ko po sila ng mga fresh vegetable. At bumibili po talaga kami ng pastro halos every month to make sure na malinis po yung bahay nila. At itong pagkain din po nila na pellets, it's about mga $70 every month po yung ginagastos po namin. Bawat egg tray pala, binibenta pala namin ito about mga $5. At may mga kapitbahay po kami na bumibili po sa aming eggs. So at least hindi po talaga nasasayang yung eggs po namin. At syempre, malaking tulong na din po talaga yung kinikita namin dahil makapag-cover na din po ito sa expenses ng pagkain po nila. And the next day, may customer na nga si Sylvester. Sobrang excited mag-sell stock. Anyway, we have 5 dozen eggs. At binili po ito lahat ni Ate Peng, ang aming kapitbahay. Sobrang pogi po ang aming tagabenta ng eggs at sobrang excited siya nung nagbayad na po ng $25 kasi $5 per dozen po ang benta namin sa itlog.
Guys, dahil nakabenta si Sylvester ngayon ng eggs, he's going to shopping! Hi guys, today we're going to supermarket to buy chocolate. My budget is $20. On the way na po kami sa supermarket. Today po, I will let Sylvester decide kung ano po ang gusto niyang bilhin para po sa aming mga manok, mga gulay ba or salad sa budget po na $20. Hi Sylvester! Hi! Are you excited? Nagbabasa ng book. So siguro, dadalhin namin yung basket sa supermarket. Tuturuan po natin ngayon si Sylvester kung paano po mag-budget. So at least bata pa, alam na po kung paano budgetin at magtipid po sa pira. So pretty much guys, kung ano po yung kinikita namin sa mga eggs, binabalik lang din po namin sa kanila. Yung mga gulay po nila na mga favorite. Sylvester, what vegetable or salad you gonna buy for the chook? I want to buy corn and I want to buy kale. We're here. So bring the basket, Sylvester. We have to budget. Kailangan $20 lang. So this is the challenging for Sylvester. You can only spend $20, right? Because you only have $20 cash out there. Ooh, free fruits per kid. Okay. I'm gonna do it. No, that's for free. Okay, over here, Sylvester, that's all the salad. Lettuce, how much for lettuce? $3.90. Maybe you can grab one. The corn here. Can I buy two? Grab 5. $1.70 each. Yeah, It's alright. That's alright. It's like 7, 8, 9, 10. So keep looking, darling. Where are we going next? Just keep looking. Remember, the budget only $20. Look. No, the chicken doesn't eat mushroom. Look, Sylvester. This is, you have to look all the yellow one that has a special price. Napakaliit lang. $1. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maybe we go back over there. The salad, it's over there. Probably nasa mga $12 na si Sylvester. How much for that? $2. Yeah. Look, that one's have legs. Yeah, okay. Maybe malapit na kami sa $20. Come, Sylvester. Can you come on? You want two? Only one. So there's special price. Okay, let's bring this one in the counter. Put it down there. $3.90. Okay, $5.90. Okay, continue. That one. 4. How many? 1, 2, 3, 4, 5. Put number 5. 5. And put okay. Oh, done. There. Let's try. 1. Okay, put okay. Good job. This one. Oh. So, over $20.78. Go pay, darling. Is this a cash one? Cash and card. Yay! Oh, done! Choco got food for you. Say chuk chuk, we got food for you. That's very fun. Meron silang carrots, mas madaling kainin. Actually, because it's afternoon, hindi sila masyadong gutom po ngayon. At bukas, malamang, mauubos to lahat. Ay! Pati kamay ko naman. Look at this one. Oh, look at that. Look, that is the chocolate. Honey, Like this a is a chocolates. You're right, Sylvester. It looks That's so cute. Hindi pa nga natapos si David pa naikain na itong dalawa. Be careful, Sylvester, okay? Hindi na nila alam kung anong kakainin. Yung pellets po ba? Itong kale. Go, keep eating it. Can I? Yeah, that one, that side. Ay, ito. Merong pang corn. So, di ba parang may party sila dito. There's the corn. Come over here. Ganyan po ka-spoiled ang aming mga manok. There you go. Oh, no, that's quick. That's one Can I carrot. do it? Yeah, that's 1 carrot. There's carrots here.
Yan, mas madaling kainin. Okay, so this is gonna do it. Good job, Sylvester.